Kamusta sa inyo, mga kakwento? Gusto kong ipaalam sa inyo na mamimigay ako ng isang Battle Pass sa larong Call of Duty Mobile, CODM. Sa ngayon, ito pa lang po ang kaya ko, pero may mas marami pa tayong giveaway sa hinaharap. Kapag naabot natin ang 1,000 subscribers, ibibigay ko ang Battle Pass. Para sa kampletong detalye kung paano sumali, ipapaliwanag ko ito sa isa sa mga future videos ko. Kaya naman, mag-subscribe na at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kakwento. Narito ang bida ng kwentong ito, si Banuwan. Nasa loob siya ng Goblin's Den, at hayaan mong sabihin ko sa iyo, sobrang overpowered niya. Literal na tinatapos niya ang napakaraming goblin nang hindi man lang umaalis sa pwesto niya. Ang ibang goblin sa paligid ay nagsisimula ng manginig sa takot habang pinapanood ang lalaking ito na walang pakundangang pinupuksa ang lahat sa daraanan niya. Isa sa mga takot na goblin ang nagtangkang tamaan siya gamit ang isang maliit na pana, pero mabilis itong napigil ng club niya na gumagalaw ng mag-isa. Mas lalo tuloy na takot ang mga goblin at nagsimulang umurong sa takot, pero malas para sa kanila, hindi sila makakatakas ng walang sugat. Biglang ginawang enchanted gun ni Banuwan ang club niya, handang sunugin ang lahat ng goblin sa paligid. Oo, astig ang ganitong klase ng kapangyarihan, pero sandali lang, balikan natin ang pinagmula ni Banuwan at alamin kung paano siya naging ganito kalakas. Noong 4 na taong gulang pa lang siya, halos isang toddler pa, sobrang husay na ni Banuwan sa pag-unawa ng iba't ibang wika. Ang galing niya rito na halos mawindang ang mga magulang niya dahil naiintindihan niya ang napakaraming iba't ibang lengguwahe. Ang lolo niya naman, sobrang proud at laging ipinagmamalaki ang apo niya, sinasabing isinilang ang bata na magpupuno sa matagal ng pangarap ng kanilang pamilya, ang muling bawiin ang kapangyarihan ng Babel. Siyempre, hindi naman naniniwala ang mga magulang ni Banuwan sa ganitong klaseng kwento, na palaging kinaiinis ng matandang lalaki. Ayon kasi sa alamat ng kanilang pamilya, noong unang panahon sa magulong mundo, nagkaroon ng kapangyarihan ang kanilang ninuno na nagpayagan sa lahat na magkaintindihan. Dahil dito, napagkaisa nila ang iba't ibang nilalang at nakapagtayo ng tore na hindi kailanman babagsak, ang tinawag na Tower of Babel. Na-curious si Banuwan nang marinig niya ang tungkol sa tore, pero hindi dahil interesado siya sa kasaysayan ng kanilang pamilya, kundi dahil isa siyang makasariling bata na gusto lang kumita mula rito. Kaya nakiusap siya sa lolo niya na sabihin kung saan matatagpuan ang tore. Sa kasamaang palad, hindi alam ng lolo niya ang eksaktong lokasyon, pero binigyan siya nito ng pag-asa, sinasabing kapag natagpuan nila ang tore, mababawi nila ang kanilang kapangyarihan at karangalan bilang pamilya. Simula noon, palaging umaasa si Banuwan na ang kakaiba niyang talento sa wika ay makakatulong sa pagbawi ng dangal ng kanilang pamilya, tulad ng nasa kwento. Pero laking gulat niya dahil ang kakayahan niya ay higit pa sa inaasahan. Habang lumalaki, lalo pang naging kahanga-hanga ang abilidad niya. Isang araw, habang nag-aabang siya ng resulta ng kanyang aplikasyon sa university, biglang may lumitaw na kakaibang digital window sa harap niya. Mas lalo pa siyang naguluhan dahil ang lahat ng nakasulat dito ay nasa isang banyagang wika. Sinubukan niya itong basahin, at laking gulat niya nang maunawaan ito. Nakasaad doon na tanggap na siya sa isang prestigious academy sa alternate dimension matapos pumasa sa document screening. Siyempre, naguluhan si Banuwan. Hindi niya alam kung paano niya nabasa ito at ano ang ibig sabihin ng mga kalokohang nakasulat. Habang binabasa niya, sinabi ng system na dadalhin siya sa practical evaluation venue, at kapag pumasa siya, magiging prospective student siya. Nag-countdown ang window mula 10, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Saktong natanggap din niya ang acceptance letter mula sa university sa mundo niya, na kumpirmadong pasado siya. Alam naman niya na magiging successful siya, pero kaba pa rin ang naramdaman niya habang mabilis ang countdown. Nang matapos ito, nilukubon siya ng bughaw na liwanag at bigla na lang siyang naglaho, hindi na siya nakita ng nanay niya na naiwan na. Nagtatanong kung saan siya napunta. Bigla siyang napunta sa isang madilim na tunnel at may lumabas ulit na system window na nagsasabing nagsimula na ang special practical evaluation para sa mga kandidato mula sa lower dimensions. Sobrang litong-lito si Banuwan. Iniisip kong napasok siya sa isang laro. Inutusan siya ng system na talunin ang isang blind goblin at sirain ang dungeon core. Ang magagawa na lang niya ay sumigaw sa inis dahil nadamay siya sa isang bagay na hindi naman niya pinirmahan. Gusto niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng practical evaluation at ng special exam na ito.
Nakarinig siya bigla ng mga yabag, at literal na pinagpawisan siya nang makita ang mga nakakadiring nilalang na may dalang mga club. Hindi siya nakikita ng mga ito, pero naririnig siya ng malinaw. Nag-uusap ang dalawang goblin sa sariling wika, pero laking gulat niya na nauunawaan niya ito. Hindi siya natuwa nang tawagin siyang prey ng mga ito. Doon niya napagtanto ang sinabi ng system tungkol sa practical evaluation, ang blind goblins at ang dungeon core. Napaisip siya na kailangan niyang talunin ang mga nilalang na ito para makalabas. Pakiramdam niya, ang lahat ng ito ay parang isang kwento mula sa isang laro o nobela. Habang sinusubukan siyang hanapin ng mga goblin, halos maiyak si Banuan sa malas na nangyari sa kanya. Iniisip niya kung paano niya tatalunan ang mga ito gayong ni hindi pa siya nakapatay ng daga sa buong buhay niya, lalo pa kaya ng mga ganitong nakakatakot na nilalang. Sa wakas, isa sa mga goblin ang hamampas gamit ang club ni Tu, at tumama ito ng ilang sentimetro lang mula sa harapan ni Ban Yuan, halos matamaan siya sa gitna ng mga binti. Literal na isang sentimetro na lang at baka naka-straight na siya. Muling inihampas ng goblin ang club ni Tu, pero sa pagkakataong ito, nakaiwas si Ban Yuan. Sinubukan niyang manatiling kalmado para hindi lalo maalerto ang mga goblin, pero mukhang huli na dahil nahanap na nila ang kinaroroonan niya. Sinubukan ulit siyang pukpukan ng mga relentless goblins, pero tumalon siya palayo at muntik na lang talagang masaktan. Napansin niyang nag-uusap ang dalawang goblin tungkol sa eksaktong lokasyon ng tunog na narinig nila. Dito napagtanto ni Ban Yuan na kahit bulag ang mga nilalang na ito, sensitibo sila sa tunog at galaw. Mukhang ang paraan ng panghuhuli nila sa prey ay ang eye corner ito habang nag-uusap sila. Alam niyang kahit gaano pa siya kagaling magtago, siguradong mahuhuli rin siya. Sa wakas, nakaisip siya ng matalinong plano. Kumuha siya ng isang maliit na bato at inihagis ito sa ibang direksyon. Agad na tumakbo ang mga nilalang papunta sa pinanggalingan ng tunog na narinig nila, walang alinlangan. Pero sa bandang huli, dalawang bato lang ang natagpuan nila. Samantala, sinamantala ni Ban Yuan ang pagkakataon at inihampas ang isang malaking bato sa isa sa mga goblin. Naguluhan ang dalawang goblin at sinimulang saktan ang isa't isa, iniisip na kalaban nila ang nasa harapan nila. Pinagpukpok nila ang isa't isa hanggang sa parehong natamba at hindi na gumalaw. Halos mawalan ng ulirat si Ban Yuan sa sobrang brutal ng eksena habang humihingal siya ng malakas. Napansin niya ang club na ginamit ng mga nilalang na nakatambak sa tabi. Kinuha niya ang club, humingi ng paumanhin sa dalawang berdeng nilalang para sa gagawin niya, at ibinagsak ito sa kanilang mga ulo para siguraduhing wala na silang buhay. Nang matiyak niyang patay na ang mga goblin, biglang may kumislap na liwanag sa paligid nila, at lumabas ang system notification na binabati siya para sa kanyang unang matagumpay na hunt sa dungeon. Bilang gantimpala, pinagkalooban siya ng kapangyarihan mula sa higher dimensions. Isang kakaibang enchantment ang bomb alot sa kanyang kamay, at ipinakita ng system na na-unlock niya ang power of the Babylonian Code. Ipinaliwanag ng system na ang kapangyarihang ito ay magpapakita gamit ang ideograms, mga simbolo na nagpapahayag ng kahulugan sa pamamagitan ng anyo, kumakatawan sa mga konsepto o bagay. Ipinakita ng system na ang mga Chinese characters ay na-register, at ipinaliwanag na, hindi tulad ng mga phonetic characters na kumakatawan sa tunog, ang mga ideogram ay direktang nagpapahayag ng kahulugan sa pamamagitan ng hugis nito. Mula sa dalawang goblin, nakuha niya ang mga karaniwang konsepto ng demon at life, pati na rin ang iba pang komplikado o hindi mahalagang konsepto na hindi pa niya kayang i-absorb sa kanyang kasalukuyang level. Nagulat si Ban Yuan dahil mukhang ang kakayahan niya ay hindi lang tungkol sa lengguwahe. Literal niyang kayang mag-extract ng mga konsepto mula sa mga bagay. Ipinaalam ng system na magkakaroon siya ng 0.2 demon, pero dahil hindi likas na kayang taglayin ng tao ang ganitong konsepto, inirekomenda nitong i-store o ihiwalay ito sa Babylonian Code at i-apply sa iba pang bagay. Sinubukan niyang mag-absorb ng isa pang konsepto at kinuha ang lumulutang na simbolo mula sa hangin. Inilagay niya ito sa kanyang dibdib, at agad na inihayag ng system na nakapag-absorb siya ng 0.4 life, na nagtaas ng kanyang total life sa 10.4 at nagpalakas ng kanyang kakayahan at potensyal. Kasunod nito, nag-absorb siya ng 0.2 flesh, na nagangat ng kanyang katawan sa 10.2 at nagbigay sa kanya ng mas malusog na pangangatawan. Habang tinitignan niya ang kanyang mga kamay, napansin niyang hindi lang siya mas malakas, pero maging ang grip strength, leg strength, at iba pang aspeto ng kanyang katawan ay mas malaki ang improvement.
Sa madaling salita, na-absorb niya ang kakayahan ng dalawang goblin, at nang matransfer na ang kapangyarihan nila sa kanya, naglaho ang mga katawan ng nilalang, tanging dalawang club na lang ang natira. Dahil gumana ang pag-apply ng konsepto sa kanya, naisip ni Ban Yuan na baka gumana rin ito sa mga bagay. Kaya kinuha niya ang isa sa mga konsepto at in-apply ito sa isa sa mga club. At doon nagtatapos ang buhay ng lahat ng blind goblins na nakikita mo. Pagkatapos, sinira niya ang kakaibang orb na tinatawag na Dungeon Core. Agad lumabas ang system window na binabati siya sa matagumpay niyang pagpasa sa practical test ng Lower Dimension Special Examination. Bumantong hininga siya ng malalim, umaasang makakauwi na siya. Pero sa kasamaang palad, ipinaalam ng system na siya ay dadalhin sa dormitory. Sa halip na sa bahay niya, napunta siya sa isang mundo na hindi niya kailanman nakita, isang lugar na tinatawag na Union Academy. Paglapag niya, lumitaw ang isa pang system window na binabati siya sa pagiging provisional student. Sinabihan siyang isuot ng maayos ang uniform na itinakda ng academy at pumunta sa interview. Galit na galit si Ban Yuan sa malas niyang buhay. Kititanggap lang niya sa isa sa mga university sa mundo niya, pero ngayon kailangan niya na namang magsuot ng school uniform. Wala siyang magagawa, kaya isinusuot niya ito ng padabog at naglakad palabas, handang pagbuntunan ng galit ang mga tao roon. Pero lahat ng frustration niya ay nawala nang makita niya ang isang napakagandang babae na nakaupo sa reception counter. Nakasalamin ang babae at napaka-elegante nito. Napaisip siya kung alien din ba ito tulad ng goblin na kalalaban lang niya. Pero kahit alien pa, sobrang ganda talaga nito. Napansin siya ng babae at binati siya, parang inaasahan na talaga siya. Ipinakilala nito ang sarili bilang professor ng Magic Combat sa Union Academy at ipinahayag ang kasiyahan nito na makita siya roon. Una, binati siya ng babae sa pagpasa niya sa practical exam, at saka tinanong kung alam ba niya kung gaano kaganda ang kanyang test results, dahil nakuha niya ang atensyon ng buong faculty. Siyempre, clueless si Ban Yuan at wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng babae. Habang patuloy ang professor sa pagpapaliwanag, sinabi niya na si Ban Yuan ang kauna-unahang estudyante sa loob ng 500 taon na nakalikha ng bagong artifact sa panahon ng evaluation. Pero si Ban Yuan, hindi gaanong ni-enjoy ang lahat ng papuri. Pagkatapos ng lahat, wala siyang alam kung bakit siya dinala rito at muntik na siyang mamatay sa proseso. Ang professor, gayunpaman, ay todong ngiti at sobrang tuwa. Ipinaliwanag niya na ang kaso ni Ban Yuan ay napaka-espesyal, mas higit pa sa inaasahan nila mula sa special examination. Samantala, mentally tuned out na si Ban Yuan, iniisip kung kailan siya makakaalis sa academy na ito. Pero bigla niyang napansin ang isang kakaibang bagay sa labas, isang napakalaking haligi. Curious, tinanong niya ang professor tungkol sa pangalan ng haligi. Ipinaliwanag ng professor na ang haliging iyon ang dahilan kung bakit itinatag ang Union Academy. Ang layunin ng academy ay sanayin ang mga estudyante na may pinakamalalaking talento mula sa iba't ibang dimensyon at tulungan silang maabot ang tuktok ng tore. Ito, ayon sa professor, ang ultimate aspiration ng Union Academy at ang huling pag-asa ng lahat ng dimensyon, ang makonquer ang Dungeon of Dungeons, ang pinagmula ng lahat ng misteryo at panganib sa mundong ito na tinatawag na Tower of Babel. Parang binangga ng truck si Ban Yuan sa revelasyong iyon. Ang Tower of Babel, lahat ng kwento ng kanyang lolo, lahat ng narinig niya noong bata siya, narito mismo sa harapan niya. Bagamat sobrang excited si Ban Yuan sa revelasyon, may isang bagay pa rin siyang hindi maintindihan. Tinawag itong Dungeon of Dungeons, kaya ibig bang sabihin ito na mga kakaibang monsters ang sumikop sa tore? Anuman ang kaso, unti-unting lumitaw ang ngiti sa mukha niya. Napagtanto niyang ang karangalan ng kanyang pamilya at ang lahat ng iniwan ng kanyang mga ninuno ay muling mabubuhay. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya, mag-enroll siya sa Union Academy. Dahil sa special treatment ng professor, pansamantala siyang pinabalik sa kanyang tahanan para makasama ang pamilya niya. Ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng nangyari. Pagkatapos maghanda para sa kanyang enrollment, bumalik siya sa academy na puno ng determinasyon. Fast forward, bumalik si Ban Yuan sa lower dungeon ng Union Academy, partikular sa Hobgoblin Cave. Sa pagkakataong ito, wala na siyang awas sa mga goblin. Binubura niya ang mga ito gamit ang kanyang powerful enchanted gun, ebidensya ng resulta ng kanyang training at mga bagong kakayahan. Sa puntong ito, nagsisimula na ang bagong kabanata ng alamat ng kanyang pamilya. Ngayon na alam natin kung paano nakarating si Ban Yuan sa puntong ito,
masisilap na natin ng mas malalim ang kanyang mga kakayahan. Sa simula, inakala niyang limitado ang kanyang power sa language. Pero nang ma-encounter niya ang iba't ibang goblin, natutunan niyang kunin ang mga konsepto tulad ng demon, life, flesh, murder, at maging ang shooting. Lahat ito'y nagbago nang magkaroon siya ng Babylonian Code, isang kakayahang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang mag-absorb, mag-verbalize, at manipulahin ang mismong konsepto ng lahat ng bagay sa paligid niya. Sa tuwing matatalo niya ang isang kalaban, nakakakuha siya ng mga konseptong kaya niyang kilalanin. Habang mas marami siyang makuha, mas nagiging malakas siya. Halimbawa, sa kanyang unang dungeon, ang Blind Goblin Cave, nakuha niya ang ilang konsepto mula sa mga goblin at inambyo ang isang demon sa isang club, pinapalakas ito bilang isang weapon. Ang club na iyon ay napuno ng ghastly energy at naging unang artifact na nilikha ni Ban Yuan. Sa kanyang utos, nag-transform ang club, na tila may sariling buhay bilang isang sandata. Todo yakap si Ban Yuan sa kanyang bagong body, sobrang tuwa sa nagawa nito para makuha niya ang mataas na evaluation results. Pagkatapos, sinuri niya ang lahat ng konseptong nakuha niya. Dito niya napansin ang isang bago, isang soul concept. Bigla, tila nagmamakaawa ang kanyang maliit na club na i-share sa kanya ang konseptong ito. Masaya siyang pumayag, hindi lang sa soul concept, kundi nagdagdag din siya ng life, ghosts, at spirits. Agad niyang inimbed ang mga konseptong ito sa club, na nagdulot ng perfect harmony at nag-transform sa artifact. Ang ghost at beast concepts ay kusang nag-merge, nagresulta sa isang kamanghamanghang synergy na lagpas pa sa kasalukuyang potensyal nito. Salamat sa Transcendental Fusion, nabuo ang Ghost Beast 10, isang ahas na kilala bilang Ghost Beast. Bagamat mukhang mabangis ito, maliit lang na ahas ang lumabas mula sa kombinasyon ng Ghost at Beast characters. Medyo nag-atubili si Ban Yuan na hawakan ang ahas dahil sa reptilian nitong mukha, pero tila nalungkot ito sa kanyang pagdadalawang isip. Sa huli, naglakas loob siyang hawakan ang ulo ng ahas. Mabilis itong pumulupot sa kamay niya at binigyan pa niya ito ng pangalan, Eve. Pagkatapos nito, sinuri nila ang growth stats niya. Napagtanto niyang ang konseptong life ay parang level sa isang laro, habang ang flesh naman ay kumakatawan sa physical stats. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit mataas ang kanyang soul stat, kaya nagsimula siyang magtaka kung may kinalaman ito sa mga kakayahang tulad ng all-seeing eyes at all-hearing ears na tila konektado sa kanyang language skills. Sa kalaunan, napagpasyahan niyang bumalik. Nang pindutin niya ang yes button, nagsimula siyang mateleport papunta sa Union Academy entrance ceremony. Pagdating sa auditorium, buzzing na ito sa dami ng bagong estudyante. Sa gitna ng excitement, bigla siyang nag-pop in, agad na hinuli ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang hindi inaasahang pagdating. Medyo nagulat si Ban Yuan sa dami ng tao, pero agad niyang inactivate ang kanyang all-seeing eyes. Pinapayagan siya ng special eyes na ito na basahin ang lahat, depende sa kanyang proficiency. Dahil dito, mas malalim niyang nauunawaan ang aura at espiritu ng paligid niya. Tulad ng inaasahan, hindi tulad niya na nakapasok sa pamamagitan ng special admission mula sa lower dimension, ang mga regular students na dumaan sa normal na proseso ay mukhang napakalalakas, kahit sa unang tingin pa lang. Habang iniskan niya ang crowd para hanapin ang upuan niya, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang dambuhalang pangit na nilalang. Tinatanong siya nito kung galing siya sa lower dimension. Binalaan siya na huwag magpalakad-lakad at manatili sa labas ng paningin nito. Tinuwanan lang ni Ban Yuan ang babala at nagpatuloy sa paglakad, iniwasan ang anumang gulo. Maliwanag na ang mga estudyanteng dumaan sa regular na proseso ay may mataas na tingin sa sarili at minamaliit ang mga tulad niya na mula sa lower dimension. Napaisip siya kung ganito rin ang pag-uugali ng mga tao sa lahat ng lugar, hindi lang sa Earth, kundi sa mundong ito. Biglang may tumawag sa pangalan ni Ban Yuan at sinabing lumapit siya para maupo. Habang papalapit siya, napansin niyang 4 lang ang upuan doon, at 3 na ang nakaupo. Naisip niya tuloy kung para ba talaga ito sa mga special admission students mula sa lower dimensions. Sa kanya, parang sumisigaw ng diskriminasyon ang setup na ito. Ginamit niya ang kanyang eyesight skills para suriin ang kakayahan ng 3 tao sa paligid. Ang nakita niya ay sobrang ikinagulat niya, hindi lang malalakas ang mga ito, pero sapat ang kanilang lakas para durugan ang mga regular students. Ang lalaking blonde na nakaupo sa unang upuan ay tila kilala na siya. Siya pala ang gwapong roommate na nakilala niya sa dorm bago ang entrance ceremony, kahit na medyo kakaiba ang unang tagpo nila.
Noong unang beses pumasok si Ban Yuan sa dorm room, hinugot ng blonde guy ang espada niya laban kay Ban. Pero bago pa maging magulo ang sitwasyon, pinaalala agad ni Ban na pareho lang silang freshman, ibig sabihin, mag-roommate sila. Humingi ng paumanhin si Blondie sa kanyang inasal, inamin na kagagaling lang niya sa isang practical evaluation kaya medyo tensyonado siya. Tinanong niya kung okay lang si Ban, pero base sa isang mukha ni Ban, halatang hindi siya ganoon kaganda ang pakiramdam. Gayunpaman, mas namangha si Ban sa hitsura ng blonde guy, na parang isang prinsipe mula sa fairy tale. Bagamat mainitan ng ulo nito, naisip niyang baka hindi naman talaga masamang tao si Blondie, lalo na't nauna itong humingi ng paumanhin. Nag-usap sila tungkol sa kani-kanilang karanasan. Nang ikwento ni Ban ang laban niya sa mga blind goblins, hindi napigilan ni Blondie na pagtawanan siya. Sinabing kahit ang bagong recruit na may basic training ay kayang talunin ang goblin. Natural, nina si Ban at napamura ng mahina tungkol sa kung gaano ka-oblivious ang Blondie. Habang nag-uusap, biglang naalala ni Ban na kailangang labhan ang kanyang uniform. Nang hindi masyadong nag-iisip, hinubad niya ang kanyang damit. Sa paglitaw ng six-pack abs niya, nag-blush si Blondie at sobrang nahiya. Tumalikod agad ito para iwasan ang awkward na eye contact na nagpa-weird kay Ban. Sa kasalukuyan, puno pa rin ng tensyon ang sandali pero kumaway si Ban sa dalawang babaeng nakaupo sa kalapit na upuan. Ang isa sa kanila ay may pink na buhok, sobrang ganda, at may toned assets. Mahaba ang buhok niya na bumabagay sa kanyang mata na parang pusa. Samantala, ang isa pa ay may puting buhok, pero ang unang impresyon ni Ban ay hindi maganda. Napaatras siya ng bahagya sa takot dahil sa kanyang malalalim na itim na mata. Kinailangan niyang ilayo ang tingin. Habang ginagawa ito, nakatitig ang creepy na babaeng may puting buhok sa puting ahas na nakapulupot sa kamay ni Ban. Tinanong niya kung ano iyon. Pinakilala ni Ban ang kanyang maliit na kaibigan bilang si Eve, at bigla silang lahat ay nag-init ang loob sa adorable na nilalang. Naging curious si Blondie at tinanong kung paano naging ahas ang dating club sa loob lang ng ilang araw. Ang babaeng puti ang buhok, na unang nakakatakot, ay lumabas na chill pala. Pinakilala niya ang sarili bilang si Doc Goen, anak ng isang martial artist. Tinanong niya ang pangalan ni Ban, at mabilis siyang nagpakilala. Sinundan niya ng tanong kung kaya bang gumamit ni Doc ng energy blasts gamit ang martial arts. Tumawa ang tatlo sa kanyang tanong, pero sinabi ni Doc na hindi naman mali ang pagkaintindi ni Ban, na nagpalalim pa ng interes ni Ban sa kanya. Ang babaeng pink ang buhok ay ipinakilala ang sarili bilang si Russell, at sa wakas, sinabi ng Blondie ang pangalan niya, Light. Biglang napansin ni Ban si Professor Yamina sa gitna ng crowd. Tinanong siya ni Light kung nagkaroon din ba siya ng consultation kay Yamina. Sa sandaling iyon, may liwanag na sumiklab sa itaas nila. Nang tumingin sila pataas, napansin nilang bumubukas ang kisame ng auditorium. Isang malakas na boses ang pumuno sa lugar, napakalakas na parabang sesabog ang kanilang ulo sa presyon. Mahirap man lang itaas ang kanilang mga ulo. Inanunsyo ng nakakatakot na boses ang simulan ng entrance ceremony para sa ika-257 na klase ng Union Academy. Nang tumungala si Ban Yuan, nakita niya ang isang napakalaking mata na nakatingin sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila si Yamina, mukhang masaya matapos marinig ang speech ng principal. Pero ang grupo ay tila hindi sigurado sa lahat ng nangyayari. Biglang binitawan ni Ban ang isang tanong na parang bomba, kung ang higanting matabang iyon ay ang principal. Ang casual na tanong niyang ito ay nagpagulat sa lahat, at agad siyang binaha ng tanong kung paano niya nakita ang mata at paano niya nagawang tumingin pataas. Napuno ng curious na tingin ang buong lugar, lalo na mula kay Doc Goen na patuloy ang pagtitig kay Ban gamit ang kanyang malalalim na itim na mata, na talagang kinilabutan si Ban. Bigla siyang nag-stutter at binago ang kwento, sinasabing parang naramdaman lang niya na may malaking mata na nakatingin sa kanila. Ipinaliwanag ni Yamina na ang nilalang na nakita nila ay ang principal, at malamang hindi nila ito makikita ulit maliban na lang kung may estudyanteng gumawa ng espesyal na bagay o magdulot ng insidente. Sinabi niyang sigurado siyang magkakaroon si Ban ng private meeting sa principal, pero nagbiro si Ban na ang makaharap ang nakakatakot na principal ang huling bagay na gusto niyang mangyari bago siya mamatay. Tumawa si Yamina at sinabi sa kanila na ang mga achievements nila ay mga achievements niya rin bilang kanilang professor. Kaya inihikayat niya silang magtrabaho ng mabuti. Nagulat si Light at agad na nagtanong kung si Professor Yamina ang magiging in charge sa kanila.
Ibinaba ni Yamina ang tasa ng tiyan niya at ngumiti, opisyal na ipinakilala ang sarili bilang Professor Yamina. Sinabi niyang nagtuturo siya ng magical combat at itinalaga bilang homeroom professor ng kanilang class 11. Hinikayat niya silang magtulungan sa susunod na 5 taon. Nagulat si Light dahil sa kanyang pagkakaalam, ang mga lower-tier special admission students ay karaniwang inia-assign sa mga associate professors. Kinumpirma ito ni Yamina, ipinaliwanag niyang lahat sila ay sobrang espesyal na mga estudyante kaya siya mismo ang naatasang mag-handle sa kanila. Nagbigay siya ng payo, mag-ingat sila sa inggit at hostility ng regular students. May bigat ang kanyang mga salita, at naisip ni Ban na hindi lang ito tungkol sa academic competition, kundi pati na rin sa pisikal na labanan at mga away sa labas ng mga patakarang pinuprotektahan ng paaralan. Ipinaalala ni Yamina na sa mga ganitong usapin, kahit ang mga professors ay walang magagawa. Sinabi niya rin na mula ngayon, dapat magtulungan ang 4 dahil pare-pareho silang rare special admission students. Magiging isang party rin sila na magtutulungan sa pag-akyat ng tower hanggang sa kanilang graduation. Matapos ang kanilang usapan, nag-snap ng daliri si Yamina, at isang maliit na regalo ang lumitaw. Inilabas niya ang isang pendant at ipinaliwanag na ito ang kanilang student ID card. Sinabi niyang gamit ito, makikilala nila ang kanilang sarili, magagamit nila ang lahat ng pasilidad sa campus, at makakapag-teleport kahit saan sa Union Realm. Pagkatapos gamitin ng 3 ang kanilang mga pendant, na-teleport sila palabas ng Academy Building ngunit agad din silang bumalik sa loob. Napabuntong hininga sila, tila dismayado. Hindi malinaw kung bakit sila dismayado, pero mukhang pinilit silang bumalik ng pendant dahil mukhang hindi pa sila pwedeng lumabas. Samantala, tinanong ng Catgirl kung bakit naiwan si Ban Yuan. Wala raw ideya si Light, pero sinabi ng Black-Eyed Girl na maaaring naramdaman ng principal ang presensya ni Ban. Ipinahiwatig niyang posibleng si Ban lang ang estudyanteng nakatingin ng direkta sa principal, kaya naramdaman din siya nito. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.